Mga kapatid, kung meron po tayong magandang bagay na nais mangyari sa ating mga buhay, siyempre, may mga pangarap po tayo. Lahat siyempre nang gusto natin mangyari, yung mga magaganda, matupad natin yung mga nakikita natin sa ating mga panaginip. No? Pero, hindi mapapa sa atin yun. Nang ganun-ganun lang. Magtsaga tayo. Ipanalangin natin sa ating Panginoon. Magtsaga tayo araw at gabi. Yun nga pong mga kapatid natin Muslim, kapag ako darating yung Ramadan, talaga naman, kita-kita natin yung kanilang debosyon. No? Sa kanilang ginagawa. Maghapon, hindi ko nakain, makapanalangin lang. Ngayon po ay panahon po ng pananalangin. Lalo na sa mga kapatid natin na tumatakbo para sa politika. Amen po ba doon? Amen. Sabi ko nga po, siguro kung ako'y hindi pastor, baka kakalabanin ko si Camp Ernie. Kakalabanin ko rin to. Subalit kanya-kanya po tayo ng linya. Kanya-kanya po tayo ng trabaho. Kanya-kanya po tayo ng pagkatawag. At doon sa pagkatawag sa atin ng Diyos, no, gawin po natin ang masigasig. At ang lahat ng ating gagawin, ilapit natin sa pamamagitan ng pananalangin. Upang ang lahat ng ating gagawin, lahat ng ating mga planuhin, ay magkaroon ng tamang pangyayari. Yung po sa SA, may mga kasama po tayong SA dito. Si Agapi, tatakbo rin ata. Meron na ba kayong mga vision? Meron na ba kayong mga gagawin? Anong pangarap ninyo para sa ating barangay, Santa Ana? Pasensya na kayo, nagpunta kayo rito, kaya sisero mo naman kayo. So dapat meron tayong nakikita. Ano yung ating gagawin? At hindi lamang tayo basta lalaban na parang wala lang. Meron tayong purpose. Kaya nga tayo nangulit. Kaya nga ngayon ang oras ng pangulit. Nagbabahay-bahay kayo. At katulad ng ginawa ng babaeng balo, siya'y nagtyaga, siya'y nagpakumbaba, at sa atin ang mga naririto na mayroong iba't ibang karanasan. Sama-sama natin ilapit ang lahat ng yan sa Diyos. Magtyaga tayo. Magtyaga. Magtyaga. At lagi magtyaga. Amen po ba ito, mga kapatid? Amen. Sabi nga, pagka walang tyaga, wala minuto. Wala nang malaga. Pag walang tyaga, walang malaga. Ngayon, mga kapatid, pansinin natin, ibibigay po agad ng hukom yung kahilingan ng babae. Wala nang challenge eh. At ang ating Panginoon, hindi po siya ganoon. Hindi yun once na nanalangin tayo, automatic ibibigay niya, hindi po. Mayroon po talagang takdang panahon. Mayroon po siyang inilaan dyan. Dahil baka maging kampante na lamang tayo sapagkat lahat ng ating hinihiling, ibinibigay sa atin. Magiging kampante na lamang tayo at hindi na magkakaroon ng balanse ang buhay natin ito. Ang hukom na nabanggit sa parabola, mga kapatid, no? Hindi po yan ang Panginoong Jesus. Hindi po inilalarawan yan ang Diyos sapagkat ang hukom na binanggit, wala po siyang awa. Ang hukom na nabanggit, hindi po umikilala sa Diyos. Ang hukom na nabanggit, hindi rin umikilala sa tao. Ngayon, tanong, sino ngayon ang hukom na binabanggit sa kwento? Ang tamang sagot po, ang hukom na iyon ay ikaw. Ang hukom na iyon ay tayo. Sapagkat dumarating ang pagkakataon, hindi na tayo
ine-express ito. Hindi natin ginagawa. Dumarating ang pagkakataon na hindi na tayo kumikilala sa Diyos. Kaya ka hindi ka na nananalangin eh. Kasi ang akala mo, kaya mo ng lahat. Ang akala mo, superman ka. Eh hindi po ganun ang buhay. Mayroon po tayong isang Diyos na dapat kilalanin at dapat tawagan. Kilalanin mo siya sa iyong mga lakad. Kilalanin mo siya sa iyong mga balangin. Sa iyong mga plano at kanya kang ipupunta. Mga kapatid, kung ganun po ang lahat ng tao, ba'y napakasarap mamuhay o mabuhay sa mundong ito. Kung ganun ang lahat ng mga tatakbo, abay, napakaganda. Kung ganun lahat, maging ang mga boboto, napakaganda sapagkat ang lahat inilalapit mo sa Diyos. Amen po ba doon? Palakpakan natin ang Panginoon. At ang masakit pa nito, tayo ang buto sapagkat umisa, hindi natin kinikilala ang karapatan ng ating kapwa. Ngayon, sino ang makakapagpaamo doon sa hukom? Sa kwento at nakapagpaamo doon sa hukom ay yung babaeng bata. Sino ngayon ang magpapaamo sa atin? Ang ating Panginoon sa pamamagitan ng matyaga nating paglapit at pananalangin sa Kanya. Panginoon, baguhin niyo po ang aming puso. Panginoon, baguhin niyo po ang aming hangarin. Panginoon, itumpak niyo po ang aming buhay. At nang sa gayon, tayo ay magkaroon ng liwanag sa mundo na ating ginagalawan. Yun po ang disenyo ng Diyos. Ang tao ay kanyang nilikha upang pangalagaan ang lahat, upang gumawa ng mabuti. Hindi po niya nilikha ang tao para gumawa ng mga maraming kasalingan. Yun po ang pagkakalikha sa atin ng ating Panginoon. Patuloy tayong lumapit. Taglay ang dalisay na puso. Taglay ang pagtsatsaga. Alam natin na tayo ay marumi, alam natin na tayo ay makasalanan, at alam ng Panginoon ang mga paulit-ulit natin ginagawa, subalit lagi pa rin siyang nariyan. Paulit-ulit na pinapatawad ka. Paulit-ulit na pinagbibigyan tayo. Ganun mabuti ang ating Panginoon. Kaya't marapat lamang na sa araw-araw, hilingin natin sa Kanya, Panginoon, baguhin niyo po ako araw-araw upang higit tayo na makapaglingkod sa Kanya at upang higit na makapaglingkod na rin sa ating kapwa. Ang panalangin walang sawa ay mabisang sangkap upang tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. Ang panalangin ay kakalintulad rin ng ating paghinga. Sa patuloy na paghinga, tayo ay patuloy na nabubuhay at sa patuloy na pananalangin, tayo ay magtatagumpay para sa kapurihan at kalwalhatian ng Diyos. Mga magulang at minamahal na kapatid, ano ang nilalaman ng iyong panalangin sa mga sandaling ito? Ang panalangin mo ba ay para sa iyong pamilya? Ang panalangin mo ba ay para sa iyong kapatid? Ang panalangin mo ba ay para sa iyong mga kagabit? Ang panalangin mo ba ay para sa iyong mga anak? Ang panalangin mo ba ay para patuloy na padaluhin ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa iyong buhay? Ang panalangin mo ba ay ikaw ay muling palarin sa darating na hangin? Iba't iba ang ating dinadala. Iba't iba ang ating mga petisyon sa ating Panginoon. Huwag tayong susuko, huwag tayong bibitiw. Sama-sama tayong magtiyaga sa pananalangin sa buong may kapal ang ating Panginoon Jesucristo na makapangyarihan sa lahat. Never, parang major lang, never give up on praying. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen.